Ang hamon ng climate change o ang pagbabago ng klima ng mundo ay hindi na bago sa mga Pilipino. Ngunit hindi rin ito masyadong pinapansin ng nakararami, lalong-lalo na dito sa atin sa katimugang bahagi ng Pilipinas. Kampante tayo noon dahil hindi natin madalas nararanasan ang mga baha, landslides, bagyo at malalaking hampas ng alon. Ngayon, narito na ang lahat ng sakuna sa atin. Hindi lang mga sakunang dala ng kalikasan, pati na rin ang mga sakunang dala ng tao. Ang mas nakakalungkot ay ang patuloy na pagsasawalang bahala ng mga tao na wari walang pakialam sa mga panganib na dulot ng climate change sa atin. Ang dahilan ba ay hindi natin naiintindihan kung ano ang climate change? Ano po ba yung pagkakalam niyo tungkol sa climate change, sir? Climate change? Wala po akong alam din. Di ko sabi, sir. Basta, sir, sabi. Basta, sir, climate change. Hindi ko alam, ano ba yun? Di ko alam yun, sir. Wala akong alam doon. Ano po bang epekto ng climate change para sa inyo, sir? Malaki, siyempre, no? Tulad ng yung mainit talaga yung panahon. Siyempre, pag nagtatrabaho tayo, talagang maapektuhan yung katawan natin. Maubusan tayo ng tubig sa katawan. Yun lang. Yung tulad ng pagbabago ng klima natin, minsan umiinit, tapos sa gabi lumalamig. Ang ganun, climate change. So, ang climate change, ito po yun yung paiba-iba ng panahon dito na nararamdaman natin sa buong mundo. And dahil sa dahil sa pinaggagawa natin na yung pagtapon ng mga basura sa iba't iba, nagkukos din ito ng climate change, which is nararamdaman natin ngayon dito sa yun po. Sa loob ng 2.5 milyong taon, ang klima ng daigdig ay pabago-bago. Ngunit nito lamang nakaraang 100 taon, ang temperatura ng daigdig ay biglang tumaas. Naniniwala ang mga eksperto na tayo mismo ang may pakana ng pagtaas ng ating temperatura sa prosesong kilala ngayon bilang global warming. Simula noong Industrial Revolution, ang mga faktorya, power plants at ngayon mga sasakyan ay patuloy na kumukonsumo at sumusunog ng mga fossil fuels tulad ng oil at coal at ikinakalat ang carbon dioxide at iba pang mga gas sa ating kapaligiran. Itong mga greenhouse gases ay nag-iipon ng init sa daigdig sa isang proseso na tinatawag na greenhouse effect. Ang greenhouse effect ay nagsisimula sa sikat ng araw at sa enerhiya na ibinabahagi nito sa daigdig. Inaabsorb ng daigdig at ang atmosperya ang ilang bahagi ng enerhiyang ito at ang iba ay bumabalik sa kalawakan. Naniniwala ang mga siyentipiko na lumulobo ang epekto ng greenhouse effect dahil sa sobra-sobrang pag-release ng greenhouse gases ng mga tao. Ang ebidensya ng global warming ay napapansin natin sa sobrang pag-iinit ng panahon nitong ilang nakaraang taon. Base sa mga report, ang taong 1998 ay ang pinakamainit. Sumusunod dito ang taong 2005. Unti-unti nang natutunaw ang mga yelo sa Arctic. Ayon sa NASA, ang yelo sa Arctic ay lumiit ng mahigit kumulang 10% sa loob lamang ng 30 taon. Habang patuloy tayong kumukonsumo ng enerhiya at nagsusunog ng mga fossil fuels, ang konsentrasyon ng greenhouse gases sa atmosperya ay lalong tataas. Naniniwala ngayon ang mga siyentipiko na tataas ng hanggang 10% ang temperatura ng daigdig sa loob ng 100 taon. May malaking posibilidad na tataas ang level ng tubig,
Maaring lulubog sa ilalim ng tubig ang mga baybayin at ilang porsyon ng lupaing sakop nito. Pabago-bago na ang panahon. Dahil dito, madalas tayong magkakaroon ng mga bagyo at iba pang mga phenomenon. Magkakaroon tayo ng matinding pagtutuyo o mga droughts. At ang mga endangered species na hindi na makapag-adapt sa panahon ay tuluyan ng mawawala. Hanggang ngayon, limitado pa rin ang kaalaman natin tungkol sa global warming. Pero naniniwala ang mga eksperto na kaya pa rin natin itong sugpuin. Ang climate change o ang pagbabago ng ating klima ay isang katotohanan na po. Mukhang nag-agree na yung buong mundo na meron talagang nangyayari na yung climate change. Ang mga weather natin, ibang-iba na sa weather na na-experience ng mga sinaunang panahon. Sa mga lugar na expected na hindi bumabaha, abay, binibisitaran ng bagyo. First time na nangyayari ito sa Mindanao. Sa pagtaas ng temperatura, nagbago po ang ating klima. Unpredictable na ang ating climate, ang ating weather, no? Climate change, ito yung resulta ng mga aktibidades ng tao. Tayo ang may gawa sa climate change. Gumagamit tayo ng mga fossil fuels like coal and oil para sa industry, di ba, sa vehicles. Ang dulot ng climate change ay sasabihin natin, isa sa dito ay yung extreme weather events. Ano to mga extreme weather events? Yung floodings at saka landslides. Pero ang Zamboanga at saka Basilan, ang pinaka concerned natin yung sea level rise kasi nasa coastal tayo. Pagka nakaroon tayo ng 1 meter sea level rise, pwede ma-wash out yung communities mas malapit sa coastal. Pwede sila mawala. Meron tayong mga 3 adaptations para sa sea level rise. Pwede yung malapit sa coastal, mag-move higher sa higher ground. Kahit nandyan na sila, bahain yung lugar nila, pero kailangan gawin nila ng second floor. Or di kaya, magtanim sila ng, pag sa coastal, magtanim sila ng mangroves. Kasi yun ay, pag may mga surges, binabawasan yung lakas ng surge. Pag meron tayong El Nino, ibig sabihin, tuyot tayo, drought. Di maraming epekto ito pagka-drought ng isang area. Di makukulangan tayo sa tubig, ibig sabihin, since ang Zamboanga is hydropowered, magkakaroon tayo ng rasyon sa electricity. Wala rin tayong tubig sa gripo at saka yung mga tanim natin pwedeng mamatay. Pagka La Niña naman, ibig sabihin flooding. O pag may flooding tayo, ay malaking epekto din ito sa ekonomiya natin, di ba? Magkaroon tayo ng hazards like kagaya ng flooding, flash flood, and landslide. Pag sinabi ng Pag-asa signal, public storm signal number 1, ang lakas ng hangin nito ay 33 up to 60 kilometers per hour. Pag may signal number 1 tayo, dapat mag-prepare na po tayo ng flashlights, batteries. Huwag na yung nakakasunog kasi pag malakas ang hangin, pwede matumba ito, mahagip ng mga kortina. Pag sinabi naman ng Pag-asa, nasa public storm signal number 2 ang isang area, ang lakas ng hangin nito is from 61 up to 100 kilometers per hour. Ang dapat nating gawin, mag-imbag tayo ng tubig at saka yung mga ready to cook food or mga canned goods. Huwag palabasin ang mga bata na maliliit at saka medyo payatot kasi pwede silang itulak ng hangin.
Pag sinabi ng pag-asa nasa public storm warning signal number 3 ang isang area, ibig sabihin ang hangin nito ay from 101 up to 185 kilometers per hour. Pag mahina ang bahay o di kaya hindi matibay ang bahay, pwede makibahay muna. O di kaya kung matibay naman ang bahay, kailangan mag-monitor din sa mga bulletin na ini-issue ng pag-asa. Pag sinabi ng pag-asa na sa public storm warning signal number 4 ang isang area, ibig sabihin ang lakas ng hangin ay nakakahigit sa 185 km per hour, dapat mag-evacuate na ang community. Dahil sa climate change, palakas ng palakas ang mga bagyo na dumarating sa atin. Ngayon, mas lalo natin kailangang maintindihan ang epekto nito sa ating komunidad, pamilya at mahal sa buhay, at sa ating mga sarili, at malaman kung ano ang mga dapat gawin para maging ligtas. Yung Geohazard Mapping Program is one of the key our flagship project ngayon ng MGB. Ina-assess natin yung lugar, like sa Region 9, ina-assess natin sila kung saan ba siya prone, Prone ba siya sa landslide or prone ba siya sa flooding. May mga designated colors siya, nagsasabi kung etong area na to is high susceptible ba siya. Yung isang kulay, like for example, yung red, specifically says na high susceptible siya. Pag green, moderate siya. At pag yellow, low susceptible. Yung pagla-landslide kasi, ang isa sa mga major factor niyan ay yung ulan, So pagka malakas ang ulan, matagal ang pag-ulan, so, mas mabibilis at lalong mas lalaki at mas malalaki yung pagbabagsak ng mga lupa na to. Ang paggagawa ng mapa, ginawa namin ito para makatulong sa ating mga barangay. Immediately they can use that map para sa gayon yung mga future na possible calamity o disaster na mangyari sa area nila na pwedeng ma-mitigate or ma-prevent or kung pwede umiwas. Ang area halimbawa mataas ang susceptibility niya sa landslide at nakikita na nagkakaroon na ng landslide, so doon dapat hindi na natin ilagay ang tao doon, hindi na tayo dapat maglagay ng mga any infrastructure na baka masira lang. Pag nalaman na ng LGU na ang area nila may certain delikado, so dapat aksyonan kaagad nila yan. Napakahalaga po ito ngayon, lalong-lalo na because of the climate change, kailangan nandun na tayo sa level na tayo yung nag-a-adapt, May nagsasabing walang koneksyon ng earthquake sa climate change. Wala nga ba? Kung ikaw ay hindi mapakali kung masyadong mainit ang panahon, ang mundo pa kaya? Ang relasyon ng climate change at saka yung tinatawag natin geological disaster or event is nandito sa tsunami. Kapag may climate change tayo, dahan-dahan yung mga yelo sa North at South Pole natutunaw. Kapag natunaw to, yung level ng tubig itataas. So meron tayong sea level rise. Kapag meron tayong lindol, nagkakaroon to ng disturbances sa tubig. So kapag nagkakaroon ng disturbance ng tubig, ito yung simula ng isang fenomeno na tinatawag natin tsunami. Majority sa mga lindol ay nanggagaling sa mga bitak ng mga bato. Kasi yung mga bato nito, kapag may mga bitak, dito sila nag-uuntugan. May dalawang klaseng bitak na tinatawag naming trench at saka fault. So yung mga bitak na nakikita natin sa ilalim ng dagat, ito yung tinatawag natin trench.
While yung mga bitak na nakikita natin sa ibabaw ng lupa, ito yung tinatawag natin fault line. Yung Western Mindanao, may bitak sa ilalim ng dagat, may bitak din sa babaw ng lupa. Kapag yung mga bato nag-uuntugan, then yun ang resulta ng lindol. Meron tayong 4 na earthquake hazards. Isa nga nito is yung tinatawag nating ground shaking, yung pagyanig ng lupa. Then second, pangalawa, yung tinatawag nating liquefaction. Pangatlo, yung tinatawag nating earthquake-induced landslide. At ang pang-apat, yung tinatawag nating tsunami. Meron tayong 4 na mga bagay na dapat natin tandaan, okay, para maging safe ang ating bahay. Number 1 is, alamin natin saan ba yung bahay natin nakatayo. Example nito is, nakatayo ba to sa lupa na may bato? Malambot yung lupa? O sa tabing dagat? Ito yung mga bagay na dapat natin alamin. Pangalawa, dapat patupad natin yung tinatawag nating building code. Pangatlo, yung construction practices natin, dapat natin baguhin. Kasi, nakikita natin kapag medyo yung mga bahay na hindi masyadong nagpa-follow sa proper construction practices, is most of the time, ito yung nadadamay sa mga ganitong sakuna. At ang pang-apat is yung tinatawag natin is yung preparasyon mismo sa loob ng bahay. Isa nga nito is yung paglalagay ng mga straps sa mga appliances para hindi tumilapon, o yung mga hanging objects dapat natin regularly i-check kung okay pa ba. Anong dapat natin gawin kapag nandun ka na sa panahon na may lindol na? Ito yung proper response. Ang tinatawag nating duck, cover, and hold. So, mean to say, kapag nag-duck ka, either yung position ng tao is parang nakayuko, then papasok tayo or parang magpapailalim tayo sa isang lamesa na medyo matigas na lamesa. Then after that, hahawakan natin yung lamesa para hindi tumilapon yung lamesa. Ito yung tinatawag nating duck, cover, and hold. So, ito yung proper response during an earthquake. Ang panahon ay nagbabago. Siguro naman panahon na rin tayong magbago. Sa part namin, sa part ko as sa PBOK, ang ginagawa namin para ma-relay namin ang message sa tao is make every day a disaster preparedness day. Ang kahalagahan ng paghahanda sa anumang sakuna ay tinatawag nating responsibilidad ng bawat isa sa atin, ng bawat pamilya, ng bawat komunidad. Sa maayos na paghahanda ay mapapaliit natin ang anumang tsansa ng isang pinsala dahil sa isang sakuna sa ating bayan. Kasama na rin dito yung paghahanda natin para sa epekto ng climate change. Meron tayong tinatawag dahil sa batas na Republic Act 7160 kung saan binibigyan ng autonomiya ang ating mga local government units na magdesisyon ayon sa ikabubuti ng kanilang mamamayan, ayon sa kaligtasan ng kanilang mamamayan. Ito ating mga tinatawag natin local government units ay sila yung may direktang sabihin natin ugnayan sa ating mga komunidad, sa ating mga barangay. Ang local governance natin ay may 3 level. May tinatawag tayong provincial, meron tayong city at saka munisipalidad, at meron tayong barangay. Pagdating sa ating mga barangay officials, kasi nakasaad sa batas na rin, na dapat ay mag-organize din sila ng kanilang committee. Yung Barangay Disaster Risk Reduction and Management Committee. Ito ay dapat na hindi lang inorganize, kundi dapat aktibo ito. Hindi lang sinasabi natin compliant lang tayo pagdating sa sinasabi ng batas, kundi ang isipin natin ay yung kapakanan ng ating mga kamamayan.
po tinatawag nating Local Disaster Risk Reduction Management Fund, ang tawag natin dito ay Calamity Fund dati, nung nasa lubang batas tayo. Pero sa bagong batas, pinalitan na ito ng pangalan. Hindi na siya Calamity Fund kasi ang Calamity Fund magagamit ko lang kapag may disaster o may kalamidad. Ngayon, kahit na walang kalamidad, pwede mo nang gamitin itong pondo na to. Ito ay 5% sa annual budget ng ating lokalidad. 5% doon, kailangan hindi bababa sa 5% ay isi-set aside para sa tinatawag nating natatawagin nilang Local Disaster Risk Reduction Management Fund. Ito ay hinati sa dalawa. Ang una ay 70% o 70% para sa tinatawag nating pre-disaster activities. Wala pang kalamidad, wala pang nangyayari, ginagamit mo na yung pera para palakasin at patibayin ang iyong organisasyon, ang iyong local government unit para sa isang anumang sakuna na pwedeng dumating. Kasama na dito yung pagbili ng mga kinakailangang gamit, equipo, yung mga trainings, mga ganyan, yung pag-organize ng ating komunidad, pagsasagawa ng mga information, education campaign, at yung pinakamahalaga, yung pagbibigay ng awareness sa ating mga komunidad. Ang 30% naman ay pwede mo naman gamitin kung nagkaroon na ng aktual na emerhensya o disaster. So, kapag ang lugar ay nag-declare ng state of calamity sa kanyang area, sa kanya magagamit yung 30%. Bibigyan natin ng konsiderasyon yung paghahanda kasi yung pagresponde. Kasi kung lahat ay handa na, maliit na lang yung kailangan mong aksyon sa pagre-responde. Kailangan ang pamilya ay magplano. Sa pamilya pa lang dapat ay meron na tayong plano. Kilalanin natin kung ano yung mga iba't ibang sabi natin mga banta sa ating kapaligiran, sa ating bahay, sa ating mga pamilya. Ano ba ang sitwasyon ng ating komunidad? Tayo ba ay nasa panganib ng bagyo? Tayo ba ay delikado sa baha? Tayo ba ay delikado sa pagguho ng lupa? At para pag-aralan din natin ang ating struktura ng ating bahay, ang eskwelahan kung saan papasok yung mga anak natin, ang opisina kung saan tayo nagtatrabaho, at iba pang mga bagay na pinupuntahan natin palagi. Kailangan alam natin kung saan tayo dadaan, saan tayo lilikas, at paano tayo lilikas. Napaka-importante yan. At kailangan din natin talakayin sa ating pamilya kung paano natin tutugunan yung emergency situation. Paano ba? Dapat ang tatay ay may sarili siyang kanyang role. Yung nanay meron, yung anak meron. Lahat yan ay dapat ay may kanya-kanyang role sa isang tahanan. Kasi nakakatakot dyan, baka mismo kapamilya natin ang maging biktima. Isa sa mga itinuturong dahilan ng pagbabago ng klima ay ang pagkawala at pagkaubos ng mga punong kahoy sa ating kagubatan. Siyempre, sino pa ba ang may pakana? Tao. Ang estado po ng kagubatan sa buong bansa ay paliit ng paliit siya. Lumiliit po siya dahil po sa mga pagputol ng mga kahoy at ang pagkakaingin ng mga tao at yung pagpapatayo ng mga bahay doon. Mahalaga po yung mga puno natin sa gubat dahil dito po sa gubat nanggagaling yung tubig na iniinom natin, nakakapaglinis sa hangin natin, mga pollution. Yun naman po sa mga mangrove or sa tabing dagat, yung mga bakawan natin po, malaki din po ang tulong niyan dahil po puwera po sa paglilinis ng hangin. Ito po rin ay nagsisilbing proteksyon sa mga tsunami or mga storm surges. At ito rin po ay nagsisilbing pananggalan sa mga soil erosion natin. Ang ating Pangulo po, si President Pinoy Aquino, nag-issue po siya ng Executive Order number 26. Ito po yung pag-implementa sa isang programa na tinatawag natin ng National Greening Program po. Dahil po ang layunin nito ay tulungan po yung mga mahihirap na nakatira sa kabundukan para hindi na sila magputol ng kahoy. At sa pamamagitan ng pagtatanim nila ng mga kahoy,
nakakatulong pa sila sa ating kapaligiran dahil po ang kahoy ay importante po. Malaki po ang may tutulong ng mga local government units kasi kami po sa DNR, hindi po namin kaya ang lahat ng trabaho to. Malaki po ang pwede nila maggampanan ng papel sa simula sa barangay level, sa city or municipality level, or kahit po sa provincial level, na pwede po sila gumawa ng mga batas. Mga batas na makakatulong po sa ating kapaligiran at likas yaman. Sabi natin, nagbabago na ang panahon at panahon na rin ang pagbabago. Ang tanong, ano bang pagbabago ang dapat? Siguro ang unang mga pagbabago ang dapat sa atin ay ang ating pananaw at ang ating paggawa ng desisyon. Katulad na lang ng bahay. Okay? Saan mo ba tinitirik ang mga bahay natin? Anong mangyari sa mga bahay na nasa liblib na lugar o sa paanan ng bundok? O mga bahay na nasa bukana ng ilog o sa mga baybayin? Anong mangyari dito kung tataas yung tubig, kung babaha, kung magkakalindol? O, hindi ba dapat sana kung nagtatayo tayo ng bahay, ang una nating tanong, ang una nating isipin at mga pananaw natin ay ito. Ito bang lugar na ito ay dadaanan ng bagyo? Dadaanan ba ito ng baha? Dito ba'y magkakalindol? Isa sa mga pagbabago rin na dapat sa atin ay ang paghanda ng pagdating ng mga sakuna. Tayo ba'y handa na sa mga lindol? Tayo ba'y handa na sa mga bagyo? Tayo ba'y handa sa pagdating ng El Nino? Alam na natin ang mga yan, pero ang tanong, ano ba ginagawa natin? Kikilos ba tayo kung kailan na natagay na ng bahay natin ng baha, nasira na sa lindol, natabunan na ang buong barangay at saka bahay natin sa lindol, o may namatayan na sa atin, saka pa ba tayo matuto? Di natin pwedeng pigilan ang pag-init ng mundo, pero pwede natin na huwag na dagdagan ang init ng mundo. Halimbawa, ang pagtanim ng mga puno, ang hindi pagsunog ng basura at mga iba pang diskarte para hindi tayo makakadagdag ng pollution sa ating ozone layer. Isa rin sa mga dapat nating pagbabago ay ang pagsunod sa mga batas, mga ordinansa tungkol sa kapaligiran, sa ating kalikasan at sa ating likas yaman. Ang paghahanda po para sa mga sakuna hindi po pwedeng gawin ng isang tao lamang, kundi ito ay kailangan gawin ng lahat. Anong paghahanda ang ginagawa natin para sa ating sarili? Anong ginagawa natin paghahanda para sa ating pamilya? Anong paghahanda ang ginagawa natin para sa ating barangay, sa ating munisipyo, sa ating probinsya? Nakikinig ba tayo sa mga warning na sinasabi ng siyensya, ng mga scientists, ng mga experts? O nagbibingi-bingihan, nagbubulag-bulagan lang tayo? Mga kababayan, nagbabago na ang panahon. At panahon na rin para tayo ay magbago. Nagbago na po. Sana kayo rin. Siguro'y nabibingi na tayo sa paulit-ulit na tanong at hamon sa atin. Handa ka na ba? Game ka na ba? Ligtas ka ba? May ginagawa ka ba sa lahat ng hamon na ito? Kung wala pa, kumilos ka na. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. All girls all over the world. Original King Julian for the girls, man. I love how all the girls they love to move their body. When you move your body, you know move it nice and
and sweet and sassy. Alright? Woman, you cute, and you don't need no makeup. Original cute body makeup on model. Woman, you cute, and you don't need no makeup. Original cute body makeup on model. Woman, physically fit, physically fit, physically fit. Woman, physically fit, physically fit, physically fit. Woman, nice, sweet, fantastic. Big body ocean at the big tight headed. Woman, nice, sweet, energetic. Big body ocean at the big tight headed. Woman, nice, sweet, fantastic. Big body ocean at the big tight headed. Woman, nice.